Hi, my name is Laika. 23 years old pa lang ako, pero marami na akong napaligayang customer. Tama, isa nga akong bayarang babae. Sariwang-sariwa pa. Kaya syempre, mahal ang singil ko sa kanila. Hindi ko naman ginusto ang ganitong trabaho, pero sa hirap ng buhay, wala na akong nagawa kundi kapitan ito. Dahil mag-isa na lang ako at wala akong ibang aasahan kundi sarili ko lang. Sa uri ng trabaho ko, hindi ako umaasa na may seryoso pang lalaki sa akin. Kaya nagpapakasipag na lang ako sa kakakayod para makaipon at makaalis sa trabahong ito balang araw. Laika, ba't di ka pa nakaayos? May kliyente ka. Ani Madam Susan nang puntahan ako sa kwarto kung saan kaming mga bayarang babae ay nagbibihis at nagme-makeup. Bali wala akong tinapon ng chewing gum nang inunguya ko at humarap sa kanya. Ang lakas mo talaga, Laika. Kararating mo lang pero may booking ka na agad. Wika ng kasamahan kong si Trina. Siyempre naman, beauty ko ang puhunan kaya hinahanap-hanap ng mga kalalakihan. Sagot ko naman. Madalas akong piliin ng kliyente. Siyempre hindi lang dahil sa alindog ko, kundi dahil sa serbisyong binibigay ko. Yung iba ay talaga namang umuulit pa at nagbibigay ng malaking halaga para lang makasama ulit ako sa kama. Saan at anong oras, madam? Tanong ko at tumayo para maghanap ng isusuot. O ito ang address, 8:00, room 103. Inabot niya sa akin ang kapirasong papel na may nakasulat na lugar kung saan ako pupunta. Dati ko bang kliyente, madam? Tanong ko pa habang sinusukat ang dress sa harap ng salamin. Hindi, bago to. Ikaw lang ang gusto kong magbigay sa kanya ng serbisyo dahil big time ang binigay niyang bayad. Siyempre ayaw kong mapahiya, no? Tsaka para hanap-hanapin ka rin niya at balik-balikan dito. Nakangiting wika ni Madam Susan. Bakit? Magkano ba ang binigay niyang bayad? Curious kong tanong. 100,000. Pag natapos ang trabaho mo, saka ko ibibigay yung para sa'yo. Aniya kaya tumango na lang ako bilang sagot. Ang swerte mo talaga, Laika. Puna ni Trina. Pabiro ko naman siyang inirapan. Hay, kung alam mo lang ang pagtitiis ko sa mga matatanda at napapanot kong customer, hindi mo gugustuhin tawagin pa akong swerte. Natatawang sabi ko naman. Sa bagay, nagkibit ito ng balikat. Ako ngang medyo matagal na rito. Nahihirapang i-adjust ang sarili sa ganitong trabaho. Ikaw pa kayang baguhan? Umiling ako. Ganun talaga. Nandito na tayo. Kaya kung ako sa'yo, sulitin mo na habang mabenta ka pa. Huwag mong hayaan na dito ka tumanda. Wika ni Laika. Halos lahat naman kami dito ay yun ang plano. Siyempre naman, ayokong tumanda na ganito ang trabaho. Sagot ko. At pagkatapos kong mag-ayos ay dumiretso na ako sa hotel kung nasaan ang kliyente ko. Taas noo akong naglakad sa hallway ng hotel papunta sa room 103. Kumatok ako nang makarating sa hotel room. Nakatatlong beses akong katok bago ko binuksan ang pintuan. Inilibot ko agad ang paningin ko sa kwarto. Madilim ang paligid ng kwarto at tanging lampshade lang ang nakabukas. Okay na rin to. Dahil sa tagal ko tong ginagawa, hindi pa rin ako sanay na nakasindi ang ilaw. Ayoko kasing makita ang pagmumukha ng matatandang nakakasama ko sa kama. Mas magagawa ko ng maayos ang trabaho ko kung hindi ako madidistract sa mukha nila. Wala naman akong nakitang tao kaya napakunot ang noo ko. Tama ba ang room na binigay sa akin ni Madam Susan? Maya-maya ay nawala ang agam-agam ko nang marinig ko ang pagbukas ng shower. Nasa banyo lang pala yung customer ko. Ilang saglit pa at narinig ko naman ang pagpatay ng shower sa banyo. Nangangahulugan lang na tapos na ang matanda sa pagligo. Inayos ko na ang sarili ko at umupo sa dulong bahagi ng kama. Hinintay ko ang paglabas ng lalaki. Hanggang sa tuluyang bumukas ang pinto ng banyo. Hindi ko masyadong maaninag ang mukha ng lalaki. Ngunit nasisigurado kong iba siya sa mga naging kliyente ko. Habang papalapit ang lalaki, ay kakaibang excitement ang nararamdaman ko. Lalo na nang makita ko ang macho nitong katawan. Napakagatlabi ako.
Nang makita ang mga butil ng tubig na dumadaloy pababa sa matipuno niyang dibdib at pababa sa abs at sa nakatapis niyang tuwalya. Pakiramdam ko ay basa na agad ako sa paghagod ko pa lang ng tingin sa kanya. Nandito ka na pala. Wika niya sa malalim na boses, pagkatapos ay nilapitan ako. Grabe ang boses, nakakakilig. Inangat niya ang mukha ko gamit ang daliri niyang nakalagay sa baba ko. Nakaramdam ako ng matinding pangangailangan na hindi ko naramdaman sa mga dati kong kliyente. Nang haplusin ng daliri niya ang labi ko. Pinakatitigan niya ako sa madilim na kwarto. Hanggang sa narinig ko ang ingay ng pagbagsak ng tuwalya. Nanlaki ang mga mata ko dahil doon. Ang laki naman. Wika ko na ikinahalakhak niya. Huwag kang mag-alala, wala tayong magiging problema dito. Sigurado namang sambit ng lalaki. Napalunok ako dahil sa sinabi niya. Sandali akong natulala, ngunit nang pisilin niya ang braso ko, ay nataranta akong lumuhod. Relax, huwag kang kabahan. Hindi naman kumakagat yan. Nakangising wika ng lalaki. Ngunit agad ding nawala ang ngiti sa labi nito nang simulan ko na ang trabaho. Maya-maya ay panay ang puri nito sa akin. Ginitian ko lang siya. Nasobrahan yata ako sa performance. Ano, kaya mo pa? Tanong ko at ako naman ngayon ang nakangisi. Huwag mo kong hinahamon, iha. Dahil marami pa akong ibubuga. Napatili ako nang bigla akong bumagsak sa kama. At sa isang iglap lang ay tuluyan na akong nawala sa sarili. Tanging ingay ko lang ang maririnig sa kwartong yun. At wala akong pakialam kung may makarinig man sa akin. Isa sa mga dahilan kaya ako madalas piliin ng kliyente ay dahil magaling akong magbigay ng serbisyo. Nanunumbalik ang pagkabuhay ng katawang lupa nila na hindi nila halos maramdaman sa mga asawa nila. Pero ngayon, mukhang ang lalaking to ang bumuhay sa malungkot kong bulaklak. Wow, that was amazing. Sobra akong nag-enjoy. The best. Puri niya na ikinatawa ko sa mahinang tono. Ganon din ako. Sayo lang ako nag-enjoy. Akala ko ipipikit ko na naman ang mata ko at magtitiis. Dahil akala ko ay matanda ka na. Pag-amin ko sa kanya, sandaling katahimikan ang namayani sa pagitan namin. Kailangan ko ng anak. At ikaw ang napili kong maging ina ng anak ko. Hindi ko inaasahan ng sasabihin niya, kaya napabangon ako at tinitigan ko siya ng husto. Anong ibig mong sabihin? Kabado kong tanong. Papayag ka ba sa gusto kong mangyari? Seryosong tanong ng lalaki. Mukhang hindi nga siya nagbibiro. Sir, alam mo naman siguro ang trabaho ko. Wala sa plano ko ang magkaroon ng anak. Diretsahan kong bulalas. At yun ang totoo. Hindi pa ako handa sa responsibilidad. Lalo na dahil ganito ang trabaho ko. At ayokong lumaki ang anak ko na kinukutya lang ng kung sino. Dahil lang ganito ang kinagisnan niyang ina. Hindi mo naiintindihan. Malaki ang magiging pakinabang mo dito. Pwede ka nang makaalis sa trabaho mo at dadalhin kita sa poder ko. Babayaran din kita ng malaking halaga kapag naibigay mo na ang hinihingi ko. Paliwanag ng lalaki. So ibig mong sabihin, may posibilidad din na pakasalan mo ko? Mausisa akong tanong. Bigla akong napaisip sa inalok niya. Eto na ba ang magiging susi ko para makaalis sa madumi kong trabaho? Bukas na lang natin pag-usapan lahat, kung interesado ka lang naman. Pambibitin niya sa gusto kong malaman. Hindi na ako nakapagsalita at tahimik na nahiga. Iniisip ko ang mga sinabi niya sa akin. Naku-curious ako, and at the same time, parang na-excite ako. Gaano kaya kalaki yung malaking halaga na yun? Habang nag-iisip ay naramdaman ko ang pagyakap sa akin ng lalaki. Napalunok ako nang maramdaman ang pangangailangan niya. Mukhang hindi pa sapat ang 2 round namin. Pero sino ba naman ako para tanggihan siya? Buong akala ko ay siya ang makakatulog sa pagod dahil sanay naman na ako sa ganito. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Dahil hindi ko na alam kung paano ako nakatulog dahil sa sobrang panghihina.
Paggising ko ng umaga ay para akong lantang gulay. Ngayon lang sumakit ng ganito ang katawan ko. Pero gayon pa man ay ayaw mawala ng ngiti sa labi ko. Gising ka na ba? Tanong ng baritonong boses na kalalabas lang ng banyo. Nakatapis siya at katatapos lang maligo. Ngunit sa mukha niya napunta ang atensyon ko. Umawang ang labi ko sa gulat at nailagay ko ang dalawang kamay sa bibig ko. Bakit? Kunot noong tanong nito. Please sabihin mong nananaginip lang ako. Natataranta kong wika. Ninong Francis? Nakaramdam ako ng bahagyang pagsisisi nang tuluyang makilala ang lalaking nakasama ko buong magdamag. Ha? Nalilitong wika ni Ninong Francis. Ano ba ang pangalan mo? Tanong nito at mukha yatang inusig din siya ng konsensya niya. Laika Trinidad. Banggit ko sa pangalan na mukhang naalala niya. Tulad ko ay nagulat din siya nang makilala niya ako. Ngunit kalaunan ay nakabawi rin. Sorry Ninong, hindi ko alam na ikaw ang magiging kliyente ko. At kung alam ko lang na ikaw, hindi na sana ako pumayag. Maniwala ka sa akin Ninong. Paliwanag ko na hindi alam kung paniniwalaan ba niya. Nagkibit balikat lang siya. Well, wala na rin naman tayong magagawa. Kaya maligo ka na at magbihis. Nangyari na ang nangyari. Pirmi niyang sabi saka nagbihis sa harap ko. Hindi ko tuloy alam kung iiwas ba ako ng tingin o patuloy na manunood. At dahil nakaramdam naman ako ng konting hiya, ay inilihis ko na lang ang paningin at pumasok na sa banyo para maligo. Mabuti na lang dahil may isa pang tuwalya kaya nakabalot ako nito nang lumabas. Magbihis ka na dahil mag-uusap pa tayo. Nasa kama ang bago mong damit. Aniya't itinuro ang naka-paper bag sa kama. Bumili ka? Nagtataka kong tanong sa kabinuklat ng paper bag. Yes, nagpabili ako sa sekretary ko. Tutal alam ko na rin naman ang sukat ng katawan mo at size ng underwear mo. Lumabas ang pilyong ngiti sa labi ni Ninong Francis. Yung offer mo pala kagabi, available pa rin ba kahit nalaman mong ninong kita? Nahihiya kong tanong habang nagbibihis sa harap niya. Wala na rin naman akong dapat itago dahil nakita niya na ang lahat. Pag-usapan natin yan kapag nakakain na tayo. Aniya't niyaya ako sa restaurant ng hotel nang makapagbihis na ako. Walang problema sa akin kung ano man ang ugnayan natin. Hindi yun mahalaga. Ang gusto ko lang ay mabigyan mo ko ng anak. After you give birth, ibibigay ko na agad ang 2 milyon sa'yo. Kung ayaw mo naman sa responsibilidad, pwede mong iwan sa akin ang bata. Pagkatapos ay malaya ka nang umalis. Kung magsalita siya ay parang napakasimple lang ng pinapagawa niya sa akin. Pero matatanggihan ko ba ang 2 milyon? Ganyan na ba talaga pag tumatanda na? Para kasing nagmamadali ka. Sa halip ay puna ako sa kanya. Sa totoo lang, wala to sa plano ko. Ginagawa ko lang dahil gusto kong makuha ang mana ko. Napatango-tango ako sa sinabi ni Ninong. Akala ko pa naman dahil gusto mo lang. Pero sige, pumapayag na ako. Napangiti si Ninong Francis sa sagot ko. Walang dahilan para tumanggi ako sa alok ni Ninong. Sino ba namang makakatanggi sa napakagandang opportunity na to? Makakaalis na ako sa leche kong trabaho at magkakaroon pa ako ng pera. Yun naman talaga ang plano ko. Mapapabilis lang dahil sa swerteng dumapo sa akin. Simple lang naman ang pabor niya at nasa akin na lang kung gusto kong magpakaina sa bubuuin naming bata o iwan ko ito sa pangangalaga niya. Paano yung kasal? Sunod kong tanong kay Ninong Francis. Huwag mo nang problemahin yun. Ako na ang bahala. Sagot ni Ninong. At matapos niyang ipaliwanag sa akin ang lahat, kinuha niya ang contact number ko at address ng tinutuluyan kong bahay. Hintayin mo ang tawag ko. Pero sa ngayon, asikasuhin mo muna ang pag-alis mo sa trabaho. Paalala niya nang maihatid ako sa inuupahan kong bahay. Kaya naman ng araw ding yun, nagpaalam na ako sa trabaho. Ano? Aalis ka na? Bakit biglaan naman yata? Napangiti ako sa reaksyon ni Madam Susan. Alam ko kasi na sa lahat ng alaga niya, sa akin siya kumikita ng malaki. Kaya siguradong malaki rin ang mawawala sa kanya sa pag-alis ko. Hindi na ba kita mapipigilan?
Bibigyan kita ng mas malaking hati kaysa dati. Pakiusap nito pero hindi talaga niya ako napilit. Desidido na ako, madam. Hindi na magbabago ang isip ko. Sagot ko, kaya wala na itong nagawa. Ilang araw din akong naghintay ng tawag ni Ninong Francis. Ang akala ko nga ay nagbago na ang isip niya, tinakbuhan na ako. Akala ko ay mali ang desisyong ginawa ko na pag-alis sa trabaho. Ngunit napawi lahat ng pananabik at pag-aalala ko sa kanya nang puntahan niya ako sa bahay na inuupahan ko. Bakit ngayon ka lang, Ninong? Akala ko nagbago na ang isip mo. May bahid ng pangamba at tuwa kong sabi. Laika, never akong tumatakbo sa usapan. Hindi na magbabago ang isip ko. Kaya hindi ko rin matatanggap kahit magbago pa ang isip mo. Nakangising wika ni Ninong Francis. Tuloy ang plano. Palaban ko namang sabi. At sa sobrang excitement ay niyakap ko siya ng mahigpit. Hanggang sa ang yakap ko ay nauwi sa panunukso. Hindi naman ako nabigo dahil game si Ninong Francis na makipaglaro sa akin. Nagulat pa ako nang ipaharap niya ako sa lababo. Napatukod ang kamay ko ron. Madiin dahil parang hindi ko kakayanin ng lakas ni Ninong. Ninong, nagdidiliryo kong wika. Kung ano-ano na rin ang salita ang nilalabas ng bibig ko. Hanggang sa naramdaman ko ang panghihina at ang mahigpit na yakap sa akin ni Ninong. Sino ba naman kasing tanga ang tatanggi sa kanya? Matipuno, walang kupas ang kagwapuhan kahit 43 years old na, at ang panghuli, magaling sa kama. Tipong wala ka nang mahahanap na kagaya niya dahil nag-iisa lang siya. Siya nga pala. Kaya ako nagpunta rito dahil ipapakilala na kita kay Papa. Sa gulat ko ay napaayos ako ng tayo at muling itinaas ang shorts. Bakit ngayon mo lang sinabi? Taranta kong tanong at naghanap ng matinong isusuot. Busy tayo sa ginawa natin kanina. Ayaw ko namang madismaya ka. Pilyo niya namang sagot. Kaya naman ay nagmadali ako sa pagligo at pagbihis. Nang matapos ay niyaya ko na siya. Dahil siguradong naghihintay na sa amin ang kanyang papa. Bakit kinakabahan ako? Dapat nga ay kalmado lang ako dahil magpapanggap lang naman tayo. Kabadong sabi ko. Relax, hindi naman nangangagat ang papa. Natatawang pagpapakalma niya. Matagal ko nang hindi nakikita ang papa ni Ninong Francis. Kaya hindi ko na halos maalala ang mukha nito. Noong bata pa ako, ay madalas akong nagpupunta sa mansyon nila dahil isa sa katulong nila ang nanay ko. Naalala ko pa na kahit noon pa man ay may matinding paghanga na ako kay Ninong Francis. Sa murang edad ay alam ko na agad na hindi pangkaraniwan ang nararamdaman ko para rito. Nangarap pa nga ako na balang araw, magkakaroon din siya ng pagtingin sa akin. Pero dahil sa nangyari sa buhay ko, hindi ko na muli siyang naalala. Dahil sa trabaho kong pinasukan. Nakapunta ka na rito dati, tama? Tanong ni Ninong. Tumango ako dahil bumalik muli lahat ng alaala ko rito. Hinawakan ko ang braso niya habang naglalakad kami papunta sa dining area. Nandoon na nga ang papa niya at naghihintay sa amin. At doon ay nakita ko rin ang babaeng kapatid ni Ninong na si Ate Francine. Hindi ko siya makakalimutan dahil sariwa pa sa alaala ko kung paano niya pahirapan ng nanay ko at pati ako na walang kaalam-alam ay dinadamay niya. Nagtaas ng kilay ang babae at tinignan ako mula ulo hanggang paa. Hanggang ngayon pala ay hindi pa rin siya nagbabago. Nandito na kayo. Kung gayon ay magsimula na tayo. Turan ng matanda. Papa, si Laika Trinidad, my girlfriend. Pakilala ni Ninong Francis sa akin. Lumapit ako sa matanda at nahihiyang nagmano. Laika Trinidad, pamilyar ang batang to. Kunot noo siyang tumingin sa akin. Nanay ko po ang dati niyong katulong. Paalala ko na mas lalong ikinakunot ng noo niya. Hindi ba ninong mo si Francis? Tanong ng matanda. Opo, nauutal kong sagot. Hindi pala ito ganun kadali kesa sa inaasahan ko. Maya-maya ay narinig ko ang mahinang ngunit nang uuyam na tawa ng ate ni Ninong Francis. Ganyan ka na ba kadesperado, Francis? Pati inaanak mo ay nagawa mong patulan para lang makakuha ka ng mana?
Wika nito. Saka tumingin sa akin ng nanlilisik ang mga mata. Tumikhim naman ang matanda. No problem, Francine. As long as hindi mababahiran ng kahihiyan ng pamilyang to, okay lang sa akin. Besides, alam ko na matino at matalinong bata itong si Laika at kilala ko ang nanay niya. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib sa mainit na pagtanggap sa akin ng matanda. Nagtinginan kami ni Ninong Francis at pinaghila ko ng upuan sa hapag. Tumabi siya sa akin nang makaupo ako. Paparating na rin ang fiancé ko, Papa. Imporma ni Ate Francine na tinanguan lang ng matanda. Nakapagtapos ka ba ng kolehiyo, Laika? Tanong sa akin ng matanda. Second year lang po. Dahil nang nawala si nanay, hindi na po ako nakapagpatuloy. Tumango naman ang matanda. Mukhang naiintindihan ang sitwasyon ko. Second year college lang? Buti kung may matinukang trabahong pinapasukan. Panguuyam pa ni Ate Francine. Of course, isa siyang sales lady sa mall, ate. At sa pagkakaalam ko, matinong trabaho yun. Sagot naman ni Ninong Francis. Inirapan lang siya ng kapatid. Oo nga pala, hindi ko pwedeng sabihin ang uri ng trabaho ko. Dahil siguradong hindi matatanggap yun ng papa ni Ninong Francis. Lalong-lalo na ng bruhan niyang ate. Baka hindi pa ibigay ang mana ni Ninong. Nandyan na si Vince, Papa. Pupuntahan ko lang sa labas. Paalam ni Ate Francine. Nasamid ako sa sariling laway nang makita kung sino ang fiancé niya. At mukhang nagulat din ang lalaki nang makita ako. Nang makabawi ay nakita ko ang pagsilay ng ngiti sa labi nito. Pinagpapawisan na ako ng malagkit at halos hindi na ako makatingin sa kanya. Yun ay dahil isa siya sa mga naging kliyente ko. Siya yung customer ko na sobrang taas ng tingin sa sarili. Nagawa pa nga niya akong sampalin ng pera sa muka. Dahil isa lang daw akong bayarang babae, kaya hindi dapat ako umangal sa lahat ng gusto niya. Pero syempre, bilang mamahaling bayarang babae, maarte ako. At gusto ko, rules ko ang masusunod. Kaya tinanggihan ko siya sa pangalawang pagkakataon nang gusto niya ulit kunin ang serbisyo ko. At galit na galit ang loko dahil natapakan ko ang ego niya. Laika, nandito ka pala? Bahagyang tumawa si Vince habang nakatitig sa akin. Magkakilala kayo? Tanong ni Ate Francine kaya lalo akong ninerbiyos. Natataranta na ako at hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko magawang magsalita. Hanggang sa naramdaman ko ang paghawak ni Ninong Francis sa kamay ko. Dahil doon ay medyo kumalma ako. Oo, nagkakilala kami sa club. Di ba, Laika? Nakahinga ako ng maluwag dahil sa pagsisinungaling ni Vince. Mukhang wala pa siyang planong i-booking ako. Sa ngayon. Alam niyo na siguro ang gusto kong mangyari. Ang unang makakapagbigay sa akin ng apo, mas malaki ang makukuhang mana. 70-30 ang hatian na mangyayari. Wika ng matanda. Pagkatapos ng gabing yon, ay wala na akong ibang inintindi kundi si Vince. Hindi ko alam kung hanggang kailan niya itatago ang tunay na trabaho ko. Anong iniisip mo? Naging balisa ka na simula nang ipakilala kita kay Papa. Niyakap ako ni Ninong Francis sa likuran at hinalikan ng balikat ko. Nakalipat na ako sa bahay niya ngunit hindi ko pa rin nasasabi ang problema ko. Paano kaya kung hindi ulit tayo nagkita, Ninong? Sigurado alipin pa rin ako ng trabaho ko. May halong lungkot sa boses ko. Laika, nakaplano ang pagkikita natin. At saka bakit mo pa ba ako tinatawag na Ninong? Francis na lang. Nahimigan ko ang inis sa boses niya, kaya bahagya akong natawa. Bilang sagot ay bumangon ako at binigyan siya ng isang matinding performance. Weeks of waiting, naramdaman ko na agad ang resulta ng pagbubuntis ko. Kaya agad na ibinalita ni Francis yon sa kanyang ama. Dahil doon, kay Francis ibinigay ang mas malaking mana. Kitang-kita ko ang masamang tingin sa akin ni Ate Francine dahil naunahan ko siya sa pagbubuntis. Anong magagawa ko kung mas fresh ako sa kanya? Iniutos din ni Tito Franco, ang papa ni Francis, na hanggang maaga pa ay magpakasal na rin kami. Dahil mukhang natuwa ang matanda sa ibinalita namin. Hanggang sa muli kaming ipinatawag ni Tito Franco.
Ang akala namin ay pag-uusapan na ang kasal. Ngunit masyado yata akong natuwa dahil hindi ko na muling naisip na sisiraan ako ni Vince kay Tito Franco. Ano pa? Kay Francis nyo pa rin ba ibibigay ang mana sa nalaman mo? Ani Ate Francine. Maruming babae ang magiging ina ng apo mo, Papa. Ang laking kahihiyan nito sa pamilya natin. Dagdag pa ng bruha. Napayuko ako dahil sa kahihiyan. Nahihiya akong salubungin ang tingin ni Tito Franco dahil ayokong makita kung paano niya ako husgahan. Totoo ba ang sinasabi ni Francine, Laika? Tanong ni Tito sa akin. At dahil totoo naman ang sinabi ni Francine, ay pikit mata akong tumango bilang sagot. Si Papa? Kaya hindi natin alam kung si Francis ba talaga ang ama ng pinagbubuntis niya. Baka nga hindi mo na maalala kung sino ang ama ng batang yan sa dami ng lalaking dumaan sa'yo. Mapang-uyam na wika ni Ate Francine. Nandilim ang paningin ko sa sinabi niya, kaya binitawan ko ang kamay ni Francis. Tumigil ka na nga, Ate Francine. Sa akin ang batang dinadala niya. Nagpipigil na sambit ni Francis. Kahit na sa'yo, mahal mo ba talaga siya? O yung mana lang talaga ang habol mo? Ngumisi si Ate Francine. At napangiti naman ako ng mapait. Oo nga pala. Nakalimutan kong palabas lang ang ginagawa namin at hindi niya talaga ako mahal. Ang laki kong tanga para maniwala sa mga kilos niya. Kaya naman para matapos na ang inggit ni Ate Francine, ay nagsalita na rin ako. Hindi naman pwedeng ako lang ang bumagsak at makaramdam ng kahihiyan dito. Natanong mo na ba si Vince kung paano niya nalaman na bayaran akong babae? Ngumisi ako at tinignan ng lalaki na ngayon ay halatang tinakasan ng dugo. Of course, sinabi ng kaibigan niya na naging kliyente mo. Taas noong sagot ni Ate Francine na siyang ikinatawa ko. At anong nakakatawa sa sinabi ko? Asar na tanong ni Ate Francine. Hindi yata nasabi ni Vince sa'yo na siya ang naging kliyente ko. May nangyari rin sa amin at malaki ang binayad niya para lang umulit siya sa akin. Kaya lang, hindi na ako pumayag. At ayun, bukang nasaktan masyado dahil natapakan ko ang ego niya. At gumaganti siya ngayon kaya sinabi niya ang sikreto ko. Kwento ko sa nakakainis na tono. Sinungaling kang babae ka. Sinubukan akong lapitan ni Ate Francine para sa bunutan, ngunit hindi siya hinayaan ni Francis. Magsitigil kayo. Binabawi ko na ang kondisyon ko. Wala na sa inyong makakakuha ng mana. Galit na sigaw ni Tito Franco. Taas noo akong tumalikod at naglakad paalis dahil alam kong wala nang bayad na magaganap sa pagitan namin ni Francis. Dito na rin natatapos ang kasunduan namin. At kahit wala siya, hindi ko tatakbuhan ang responsibilidad ko bilang ina. Plano kong bumalik ngayon sa inuupahan kong bahay. Meron naman akong naipon para sa sarili ko. At sapat na siguro to kapag nanganak na ako. Bakit nag-iimpake ka? Tanong ni Francis nang madatnan niya ako. Wala kang makukuhang mana. Ibig sabihin, hindi mo na rin ako mabibigyan ng 2 milyon. Hindi na natin kailangang magpanggap. Sabi ko nang hindi siya tinitignan. Nasasaktan ako. Pero nandito na to at wala na akong magagawa. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Sino ba kasing nagsabi sa'yo na nagpapanggap lang tayo? Natigilan ako sa ginagawa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Francis. Hindi ko kailangan ng mana. Sapat nang nasa tabi kita. At kayang-kaya kitang buhayin, wika ni Francis. Pero, hindi ka ba nandidiri sa akin? Naging kliyente ko si Vince at marami pang lalaki. Umiiyak kong tanong. Bakit naman ako mandidiri sa'yo? Hindi ba kapag mahal mo ang isang tao, tanggap mo kahit ano pa ang nakaraan niya? Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Mahal ako ni Francis. Akala ko galit siya sa akin dahil sa nangyari. Pero hindi pala siya katulad ng ibang lalaki na malaki ang problema sa nakaraan ko. Simula nun ay hindi na namin pinag-usapan ang nakaraan ko. Pinakasalan niya rin ako bago isilang ang anak namin at naging maayos ang buhay ko dahil sa kanya.
Hindi nagtagal ay natanggap din ako ni Tito Franco at ibinigay kay Francis ang mana niya. Si Ate Francine naman ay wala pa ring nobyo dahil nakipaghiwalay ito kay Vince. Hindi pa rin niya ako pinapansin. Pero baliwala na sa akin yun. Dahil ang mahalaga ay tanggap ako ng lalaking mahal ko.